Praise the Lord. Hallelujah. How to move the hand of God. Ang sabi po doon sa Ezra, chapter 7, verse 6. Yan po tayo tatakbo sa ating pag-aaral. Sabi po dito, this Ezra went up from Babylonia. He was a scribe skilled in the law of Moses, that the Lord, the God of Israel, had given, and the king granted him all that he asked for. The hand of the Lord his God was on him. Ang sabi po sa Ezra chapter 7 verse 9, for on the first day of the first month, he began to go up from Babylon. And on the first day of the 5th month, he came to Jerusalem, for the good hand of the Lord, of his God, was on him. Ang sabi po sa Ezra chapter 7 verse 28, and who extended to me steadfast love before the king and his counselors, and before the king mighty officers, I took courage, for the hand of the Lord my God was on me, and I gathered leading men from Israel to go up with me. Sa Ezra chapter 8 verse 18a, and sabi po dito, and by the good hands of our God on us, they brought us a man of discretion of the son of Mali, the son of Levi, son of Israel, namely Sherebiah, with his sons and king's men. And Ezra chapter 8 verse 31 says, then we departed from the river Ahava in the 12th day of the first month to go to Jerusalem. The hand of our God was on us, and he delivered us from the hand of the enemy and from ambushes by the way. Kung mapapansin niyo po sa lahat ng ating binasa, kitang-kita po ang sinasabi ko nun, and the hand of the God is upon us. Do you want success in your life? Do you want success in your life? I want to hear it. Do you want favor from God? Do you want to move the hand of God? Ang sabi po sa Ezra chapter 9 verse 9 to 10, for the first day of the first month, he began to go up from Babylonia, and the first day of the 5th month, he came to Jerusalem, for the good hand of his God was on him. For Ezra set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach his statutes, and rule in Israel. The word in the beginning of verse 10, napakahalaga po ito. It connects yung verse 9 to verse 10. It joined together. Maaari pong mali. Minsan sa ating pong pagbubasa ay hindi natin binibigyan ito ng sapat na pag-iisip o sapat na attention. Pero sabi po ito sa verse 9, kung mapapansin po natin, for the good hand of God was on him. Verse 10 will start with the word for. No? It connects verse 9 to 10. Ang ibig ko sabihin sa evangelization ay because Ezra prepared his heart. Sa translation po ito, set his heart. No? Sa King James translation, prepared his heart. Sa Nasby translation, set his heart. Sa NEV, devoted his heart. Ano po ba yung ginawa o ginagawa ni Ezra upang ang kamay ng Diyos ay kumilos sa kanyang buhay? Mahalaga po ito eh. Kung nais po natin success, kung nais natin yung kamay ng Diyos ay kumilos sa buhay natin, first of all, ang sabi po, he prepared his heart. He set his heart. Because Ezra had set his heart. The word prepared in Hebrew is kun, meaning to set firm, no? To establish, make ready, be committed. Ang ibig ko sabihin, hinanda niya ang kanyang puso, hindi siya matitinag, at walang anumang bagay sa mundong ito ang magsa-sidetrack sa kanya puso. Focus lang siya doon. No? Sabi niya, set his heart. The word heart
Pag napag-uusapan po natin ito sa Hebrews Liba, hindi po ito yung heart na literal na nagpapump ng blood sa ating buhay. Ang ibig kong sabihin, ito po yung inner man natin. Yung emotion, yung will, yung understanding natin ay nariyan. Ito po yung sentro ng pagkatao natin. Nasabi po doon, kung bibigyan po natin ng isang pagmuni-muni, namin ay si Ezra. Dahil si Ezra, ibinigay niya ang kanyang buhay, no? Ang kanyang puso, ang buo niyang pagkatao. Ano po ang ginawa niya? Bakit niya ibinigay yung kanyang binuhos niya, yung buong pagkatao niya? Ano po yung ginawa niya? To study the Word of God. Hello, church. Ang yan, set aside to study the law of God. King James says, to seek God's law. The word seek in Hebrew is daras. Ang ibig po sabihin, seek with care, no? Inquire, no? To ask question, to search information, seek with application. Ang ibig po sabihin ay talagang pinagbubuhusan ng oras, pinagbubuhusan ng konsentrasyon. Kaya nga po, hinanda niya ang kanyang puso, hinanda niya ang kanyang isip, hinanda niya ang kanyang pagkatao ng una upang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. I want you to notice something sa buhay po ni Ezra. Sa Ezra chapter 7 verse 6, ganito po ang sinasabi. Please listen carefully. Ang sabi po sa verse 6, this Ezra went from Babylon. He was a scribe skilled in the law of Moses. I want you to notice the word scribe skilled. No? Yung word scribe and the word skilled. Pag sinasabi pong scribe, ito po ay tumutukoy sa isang tao na tunay na eksperto sa larangan o trade sa isang particular na area. Ezra is expert in the law of God. Ezra is expert in Torah o in law ng ating Panginoon. The word skill, ibig kong sabihin talagang biyasa. Diba? Kung mga sasabihin po natin, miski nakatulog siya, nakapikit siya, ay kayang-kaya niyang ipaliwanag, sabihin yung salita ng ating Panginoon. But still, he studied the Word of God. Eksperto na siya. Talagang alam niya na. Okay na siya doon. Pinag-aralan niya maigito, nahasa siya dito sa pagsasaliksik sa salita ng ating Panginoon. But Ezra want to study more. Hindi siya naging complacent, hindi siya na-satisfied yung kaalaman niya, mas lalo niya pang ipinag-igi, nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, yung kanyang buong buhay ay ibinigay niya sa Panginoon upang magsaliksik ng katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Tayo po, how many hours tayo nag-spend sa ating trabaho? Sa ating pag-aaral, sa ating pong pagbabasa ng mga libro, ng mga nobela, at ng iba-ibang mga babasahin. Ilang oras po ang i-spend natin sa harapan ng TV, sa harapan ng computer. How about when we come to the Word of God? Ilang oras po tayo? Ilang oras po natin pinagtutuunan yung salita ng ating Panginoon. Minsan, linggo na lang, no? Di po ba? Ang masakit po talaga, minsan ang masaklap at nakakalungkot. Linggo na nga lang, hindi pa nakikinig. Linggo na nga lang kung ano po ginagawa. Linggo na nga lang, taladaldal pa minsan natin katabi natin. Minsan, cellphone natin, tinitignan pa natin. Kuminate. No, ina-aware tayo, baka mag-text yung ating mga kung sino-sino. Kaya ano sinasabi ko sa iyo, patayin
Sabihin niyo doon sa inyong mga kaibigan o sino na huwag mo na natawag ng ganitong oras kasi busy ka sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo, gusto po ng Panginoon na tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Di po ba? Gusto po ng Panginoon. Kita mo sabi po doon. Ito po ay sinasabi po sa atin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi po dito, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay? Siguro basahin ko ng sa iba. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay, babasahin po sa inyo siguro sa Tagalog, ano? Ang sabi po dito, pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katawan. Sa exhortation mo kasi, yung study the Word of God to you, upang makita sa atin, upang maging karapat-dapat tayo na lingkod ng ating Panginoon, upang maging karapat-dapat tayong magturo ng katotohanan. Bakit po kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng ating Panginoon? Ano po ba yung kahalagahan ng salita ng Panginoon sa ating buhay? Unang-una po ay tunod at truth. Dito po natin makikita ang katotohanan. Kung tayo po sa ngayon, busy-busy ang Senado, ang Ombudsman, doon po sa kaso ni Napoles, tunod at truth. Sino kaya ang behind ng scam na ito? Si Napoles kaya, may mga senador, may congressman, kaya nga po Senado ay nag-iimbestigan upang malaman ang katotohanan at sila ay makagawa ng batas upang maiaayos ang paggamit ng pita. And sabi po ng Panginoon sa John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth will set you free. At malalaman natin katotohanan. Saan? Ito pong katotohanan na ito ay pertaining sa ating salvation. Kung anong tunay na naisin ng Diyos at tunay na paraan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang katotohanan ito ay upang paano tayo mabubuhay sa mundo ito na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang katotohanan na kapaloob dito, pag namatay tayo sa mundong ito, what next? No? In the future, ano ba? Ang darating sa mga hinaharap. Tama ba yung sabi na, let's drink and be merry for tomorrow we die? O meron? Mag-aral po tayo upang wag tayong maloko, upang wag tayong madaya, no, ng ating kaaway tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa nais ng Panginoon sa ating buhay, tungkol sa darating na panahon sa ating buhay. Pangalawa to, it gives you guidance and wisdom. No? Upang tayo ay magkaroon ng kaya, upang tayo magkaroon ng karunungan. Minsan po kasi, maraming mga tao nagpupunta sa mga panleader, pungsoy, no? Saan? Sa mga horoscope, mga nguhula, para mag-seek ng guidance. Ano kaya magandang petsa para magnegosyo? Meron po ganyan eh. Ano kayang petsa maganda bago maglipat ng bahay? Kailangan mauna daw yung asin at bigas. Para daw ang hirap, no? Yung po yung sinisik nila eh. Pero ang sabi po ng Bible, sa Psalm 119, verse 105, ang sabi, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito po yung mag-guide sa atin. Ito yung magbibigay liwanag sa ating buhay nito kung ano nais ng Panginoon sa ating buhay. At ang sabi po sa Psalm 119, verse 98 to 100, your commandment makes me wiser than my enemy, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. And I understand more than the age, for I keep your presence. Do you want wisdom? Then study the Word of God.
Kasi iba-iba po yung, hindi naman po masama na tayo mag-seek ng wisdom and understanding. Pero masyado pong napopokus ang isip na maraming mga Kristiyano tao doon sa wisdom na nanggagaling sa mundo. Ito. Pero pagdating po sa Word of God, mangmang ang maraming mga tao. Ayaw nila itong pag-aralan. Ayaw nila itong tignan. If you want guidance in your life, if you want wisdom and understanding, katulad sa Aluhan David, naging mas matalino siyang tuturo because sa testimony ng ating Panginoon. Pangatlo, to grow in faith. So 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi niya, as a newborn babe desire the pure milk, no? That by it you may grow up in your salvation. Bakit po kaya marami mga Kristiyano ilang taon na po sa ating pong iglesia parang hindi pa nag-grow sa pananampalataya? Bakit? Undernourished po sila. No? Payapot po sila. Bakit? Kasi po hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po kasi yung pagkain ng spiritual. Nais po natin mag-grow spiritually, maging matatag ang ating pananampalataya. Nais natin mas lumalim ang relasyon natin sa ating Panginoon. At lalo natin siyang makilala. Then seek the Word of God. Mag-aral po tayo. Kaya madalas po pinapaalala ko sa inyo, kaya po may cell group. Merong Wednesday na worship. Meron po tayong Sunday. And meron tayong dapat na sarili nating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Hindi po bawal mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ini-encourage ko po kayo ng bawat isa ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi po pinagbabawal na kayo magsaliksik. Be like a Berean. Malas po binibigay na halimbawa po sa inyo na yung mga taga-Berea, sinasaliksik ang mga sinasabi ni Pablo kung ito ay ayon sa katotohanan. Kaya isa tayo marinig tayo magaling lamang na preacher, kinakagat-kagat natin yung teaching na ito. Miski hindi muna natin bine-verify sa salita ng ating Panginoon. Pang-apat, it gives you victory over sin. Upang makapamuhay tayo ng may pagtatagumpay sa kasalanan. Kasi alam natin, hindi papayag si Satanas na hindi tayo magkasala. Paano tayo magtatagumpay dito? Sabi the Word of God, sabi sa Psalm 119 verse 10 to 11, with my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandment. Sa verse 11 po, ang sabi po doon, yung salita, thy word, I hid in my heart so that I will not sin against you. Kasi kulang tayo sa kaalaman eh. Kaya madalas natatalisod po tayo sa ating paglalakbay. I will not forget your word. Sabi na ating Panginoon, sabi ni Hari David, panlima, it tells your future. It tells you your future. Alam po ba natin kung ano yung future natin? Katulad po sinasabi natin ganyan. Kung nais po natin, then seek the Word of God. Talaga po natin naisin sa ating puso na tayo po ay magsaliksik sa salita ng ating Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano po pinapahalagahan ni Haring David ang salita ng Panginoon. So Psalm 119 verse 127 to 128, ang sabi niya po, therefore, I love your commandment above gold, above fine silver, no? And nasa na, ko na. Okay, gusto po natin. Gamitin po natin yung Biblia natin. Psalm 119 verse 127 to 128. to 128.
Meron na po. O yan. Therefore, I love your commandment about gold, about fine gold. Therefore, I consider all your present to be right. I hate every false way. Gaano niyo po pinapahalagan? Pinapahalagan niyo ito na mas higit sa ginto at pila. Gaano po natin pinapahalagan ang salita ng Panginoon? Kayo lang po makakasagot niyan. No? Kayo lang po makakasagot niyan. No? Ezra set its heart, second, to obey the word of God. Sa King James Translation, to do it. Sa last B, to practice it. Sa yung English Version Bible, observant of the law of the Lord. No? To do it in Hebrew is asa. No? To do, to passion, to accomplish. No? To obey, in Hebrews literally means to hear. Sa strong concordance of the Bible, ang sabi po doon ay to hear intelligently, open with implication of attention. No? To hear intelligently. The New Testament po, ito po sabihin, hupoko, no? From two words meaning hupo, under, and ako, to hear. No? Kaya ibig ko sabihin ay to hear under. Ang ibig ko sabihin, with attentive hearing, compliant or submission. Ibig ko sabihin ay meron talagang atensyon. No? Ang ganda po yung lesson po noong mga bata kanina. No, yun po yung halos ang comprehension na to listen, to obey. No, ibig sabihin kasi, pag tayo po kasi ay hindi po nakikinig, minsan palpak yung ating nagagawa. No? Kaya nga po sabi ni James, James chapter 1 verse 22, hindi lamang po tayo maging isang tagapakinig, kundi tayo ay sinusunod po natin yung dapat natin gawin. Kung napakinggan natin ng tama, dapat magawa natin ng tama. Ganda yung illustration pa rin ni Pastor Norman kanina eh. Sinaksak niya, sumabo. Kasi hindi na doon nakikinig na instruction eh. Hindi nakikinig eh. Di po ba? Minsan merong taong hindi nakikinig, sunod nga lang ng sunod eh. O minsan, alam niya, sumasagot ka agad, hindi pa tapos yung kanyang pakikinig. Kasi po, kung hindi po tayo makikinig at hindi po tayo susunod, disaster po ang mangyayari. Maaari mabasa natin. Hindi po ba, pag kwento nga po, dumana EDSA, marami kayo makikita. Ano pa makikita ito? Bawal tumawid dito. Nakikita niyo po ba sa Commonwealth, nakikipagpatintero yung mga tao? O ilan naman namatay na nasa gasaan doon? Kaya disaster po eh. Minsan yung sickness po ay nararanasan natin because of disobedience. Bawal magpuyat, bawal kumain ng ganito, bawal gano'n. O sige, kain ka, puyat ka. O, pagdating doon, patingin ka sa doktor. Nako. Ito po yung nagiging cause ng frustration po natin. Because of disobedience. Di po ba? Kaya nga po pagka ikaw bumili ng isang appliances o kotse, anumang bagay, meron pong owner's manual na kasama po yan eh. Bakit kailangan yon? Dahil nandoon ang mga do's and don'ts sa paggamit ng bagay na yon o appliances na. Tama? Kaya nga sinasabi, ito dapat mong gawin yan. Ito paraan ng paglilinis. Ito yung hindi mo dapat gawin. Pag hindi mo binasa, pag hindi mo sinunod, ay talagang disaster ang aabutin mo. Hindi po ba? Kaya nga, tayo, hindi naman natin alam talaga eh. Kaya alam natin matigas ang ulo. Paano po natin masusunod ang Panginoon? Paano po natin magagawa yung naisin niya sa ating buhay? Go to the Word of God. Yan yung owner's manual natin eh. Siya yung medika sa atin. Siya yung mas nakakakilala sa atin. At siya yung mas nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa bawat isa sa atin. No? Bakit nga ba natin kailangan sumunod sa salita ng ating Panginoon? Okay, unang-una, ito po ay pinabuutos sa atin ng ating Diyos.
Kaya nga po sa Old Testament, nagbigay po ang Panginoon ng Ten Commandments. Di po ba? At nagbigay siya, babasahin niyo po Leviticus, kaya marami pong isa na tinatamad sa Leviticus, dahil ito ay concerning lalo po sa mga law of God, yung mga social, yung sa mga relationship. Pero ito po yung nais ng Panginoon, na tayo ay sumunod sa Kanya. Sabi ko sa Deuteronomy chapter 16, verse 16. Okay, sabi, 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God at the place that He will choose, at the feast of unleavened bread, at the feast of wheat, and at the feast of wood. They shall not appear before the Lord empty-handed. 3 times a year ay kailangan pong gawin ng bawat isa yung mga bagay na ito. Pangalawa po, to prove your love to God. Paano po ba natin mapapatunayan na ating Panginoon na tayo ay nagmamahal sa Kanya? Sa John chapter 14 verse 15 ang sabi, if you love me, ano gagawin natin? Keep my commandments. Ang sabi po sa John chapter 14 verse 23, if anyone loves me, he will keep my word. Kaya sabi, pag ikaw nanliligaw, pag hindi mo tinuman, sinungaling ka naman, hindi mo kumahal. Hindi po ba? Kasi hindi mo pinapahalagahan yung salita mo. Kaya nga po, dapat pumahal po natin ang Panginoon, yung obedient. Kaya sabi po ng Panginoon ni Samuel kay Roong Haring Saul, obedience is better than sacrifice. Hindi mahalaga yung sakripisyo mo. Hindi mahalaga yung naisin mo. Ang mahalaga yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Pangatlo, to prove you to be His disciple. Paano po natin patutunayan na tayo ay disciple ng ating Panginoon? Yung ating pagsunod sa Kanya. Ang sabi po sa John chapter 8 verse 31, John chapter 8 verse 31, so Jesus said to the Jews who had believing, if you abide in my word, you are truly my disciples. We claim we are Christians. Di po ba? Pero sinusunod ba natin ang ating Panginoon? Binibigyan ba natin halaga ang kanyang mga untong? Pang-apat, to give glory to God. So Matthew chapter 5 verse 16, paano po natin ang bibigyan ng karangalan ang ating Panginoon sa pagsunod niya sa ating sa pagsunod natin sa kanyang mga utos upang yung mga mabubuting gawa ay makita ng maraming mga tao sa atin. Now, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good work and give glory to the Father who is in heaven. To give glory. Sa pagsunod natin, yung mga mabuting gawa na sumusunod natin, na ipinakikita natin, ito po ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Panlima, siguro po ito pinita, to receive blessing from God. It is the source of blessing. Kung natin ang mga success, blessing, let's obey the word of God. Sa Exodus chapter 19 verse 5, now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people, for all the earth is mine. Ano po doon? You will be my treasured possession. Magiging mahalaga ka sa ating Panginoon. Hindi po ba pagka yung mga magulang, pag yung kanyang mga anak ay obedient, napakahalaga nila. Kung tayo sa ating Panginoon, magiging napakahalagang possession tayo ng ating Panginoon. So 1 Kings chapter 3 verse 14, sabi, and if you will walk in my way, keeping my statutes and my commandments as your father David walked, then I will lengthen your days. Gusto natin na mahapang buhay ng blessing ng Panginoon, then obey
God. Obey the commandment of the Lord. Sa James chapter 1 verse 25, sabi mo, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being no hearer who forget but doer what, he will be blessed in his doing. Praise God! Lahat ng hawakan ng ating mga kamay, lahat ng ating mga gagawin sa buhay nito, God will bless your work. Gusto natin yun eh. Pero kung hindi po tayo mag-disobey, hindi po natin makikita. Sabi po sa Version chapter 3 verse 22. Ay, sabi niya, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. Ito niyo po. Nais po natin blessings. Lahat po ng ating hiling sa Panginoon na makakabuti sa atin. Ang sabi po, you will receive it. Bakit? Dahil sinusunod natin ang ating Panginoon at siya ay nasisiyahan at masisiyahan sa atin. On the other part, kung disobedient, listen to this. Tignan po natin. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 11 verse 28. And the curse, if you do not obey the commandment of the Lord your God, but turn aside from the way that I command you today, to go for another God that you have not known, ang sabi, curse! Ang mararanasan natin, paghihirap, problema, frustration, lahat. No? Sa Ephesians chapter 5 verse 6, ang sabi po rito, let no one deceive you with empty word, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Yung puot, yung galit ng Diyos. Ang sa atin, kung tayo ay magiging masuwain at napag-aralan po natin yung wrath of God. Grabe! On the last day of judgment, ay talagang mararanasan natin yung puot at galit ng Diyos sa mga taong sumusuway sa Kanya. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, ang sabi po, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus, in flaming fire sa impyerno. Wow! Ang sabi sa Hebrew chapter 2 verse 2 to 3, for since the message declared by the angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution. Verse 3, how shall we escape if we neglect such great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. Sino ang makakaligtas sa puot at ganit at sa ganti ng Diyos kung yung mga ipinapahayag niya ay hindi po tatanggapin? Ezra set his heart to study the Word of God, to obey the Word of God. Number 3, to teach the Word of God. Hindi lamang po siya nag-aral, hinunog ang kilay. Hindi lamang po niya ito in-apply sa kanyang buhay. Itinuro din po niya ang salita ng Panginoon. The word in Hebrew yung teach. May 12 pong ginamit na salita, pero pinuha po yung word na sa heart. I believe ito po yung tutugma dito, no? Sabi po kasi ng meaning ng word sa heart, originally it means to shine or to enlighten. With this idea in mind, si Powell po ay sinulat ang mga ganito. Sabi niya, ang isang guro po daw ay dapat na ipaunawa o maliwanagan ang isang estudyante niya upang makita niya sa pamamagitan ng kanyang sarili yung mga itinuturo. Mamahay niya, makita niya talaga, totoo ito. Spiritually, sasabi niya po, he is to have a clear vision. Na kailangan daw po, yung estudyante ay magkaroon ng maliwanag, no? Walang katuda-tudang pagkaunawa, no? Sa mga spiritual na realidad na itinuturo upang makita niya ang mga katotohanan na ito. Ang pangalawa pong meaning is to warn or admonish. Ibig sabihin,
may kasamang warning at pagtutuwid. No? Kaya nga po pagtuturo ay isa rin po na binibigyan ng warning o yung pagtutuwid sa mga maling nakikita sa buhay na kanilang tinuturuan. Kaya nga po yung role ng teacher medyo may kahirapan. Hindi po ba? Teacher duty pa lang. Hindi lamang parang concern kayo doon sa itinuturo mo sa kanila na subject, pero sometimes talaga naman, concern ka din doon sa mga ugaling ipinakikita ng estudyante. Ano po ba? Sino ba may mga teacher dito? Hindi ibig sabihin taga-turo ng ano ha? Kung talaga nagtuturo, talaga natin sa teacher. Tama, di ba? Pag nakita mo nagugulit yung estudyante, talaga naman kinukorek mo din yung kanyang attitude. Kapag tuturo din sa Word of God, isa din nagtuturo ang mga leaders, pastors, upang ang tao ay maliwanagan at maunawaan nila yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Pangalawa, sila ay binibigyan ng babala, katulad ng binanggit natin sa disobedience, kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila matututong sumunod sa salita ng ating Panginoon. We correct them, di ba? We discipline them. We admonish them. We warn them. Hindi po pwede na kayo magtuturo ay yung panay magaganda lang. No? Parang sinugarcoat mo yung gospel at yung word of God. Parang sabihin mo, tanggapin mo si Kristo, pupunta ka na sa langit. No? Hindi po ganon. Kailangan makita niya, bakit kailangan niya, kapinag-aralan nga po namin kahapon, bakit kailangan niya makilala? At ano yung dapat na matutunan bilang isang tao? Dapat makita niya na siya ay makasalanan. At kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya si Kristo. Bakit mo kailangan si Kristo? Kasi papunta kang impyerno. Mapapahamak ka. Di po ba? Kailangan po turuan natin na maunawaan yung realidad ng patutunguhan ng isang tao kung siya ay tatanggi sa kaligtasan na ibinibigay ni Kristo Jesus. No? Upang makita nila yung mga bagay na ito. Why you should teach the Word of God? Bakit po natin kailangan ituro yung salita ng Panginoon? Hindi ba pwede pastor na lang? Bakit kailangan ng bawat sa atin ay mag-proclaim, mag-preach ng Word of God? Unang-una, because God commanded you to do it. Tinuturuan po tayo, inuutusan po tayo ng ating Panginoon na gawin yung mga bagay na ito sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Madalas po natin sabi doon. Go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey. Teach them to observe all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. It is a commandment. So pag hindi po natin ginagawa, sinusuway natin ang Diyos. Hindi po si pastor ang sinusuway ninyo, ang Diyos. Kasi nais ng Panginoon na kayo gamitin niya upang ipahayag ang katotohanan ng kaligtasan sa bawat isang tao. Hindi po ma-reach out ng pastor ang lahat ng mga sulok-sulok. Kayo po. Kaya madalas po sinasabi sa inyo, buksan niyo po yung mga tahanan ninyo. Patuloyin niyo yung salita ng Panginoon upang ang iyong mga kapitbahay ay makarinig ng salita ng Panginoon. Pangalawa, reason bakit kailangan natin preach ang Word of God. Without preaching, no one will be saved. Kung hindi po kayo magsasalita, kung hindi niyo po ipapahayag ang kaligtasan o yung mabuting balita, hindi po maliligtas ang mga tao. Kung hindi niyo ipapahayag ito sa inyong mga mahal sa buhay, hindi po maliligtas yung mga yan. Tiyak po ayon sa salita ng Diyos na impyerno patutunguhan, no? Na mga bawat taong walang kaligtasan. Kaya kailangan po peace. Bakit po kaya natin yun? Romans chapter 10 verse 14 to 17 ang sinasabi po,
ganito. How then they will call on him whom they have not believed? And how are they to believe in him on whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? At ang sabi, for Isaiah, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us. So faith comes from hearing, and hearing through the word, and hearing through the word of God. Paano po nila mapapakinggan yan? Ikaw yung kapatid. Kaya mga po sinasabi, tinawag ka po ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, hindi para maging tagapakinig lang. Upang ikaw ay, sumunod, at pagkatapos mo sumunod, magturo din. Ipahayag mo din yung kaligtasan na natanggap mo. Pangatlo, the cure for sin is in your hand. Nasa kamay po natin susi. Hindi po ba? Kung tatandaan nyo, sinasabi ko po madalas po sa inyo, kung ikaw ay hawak mo ang kalutasan sa sakit na cancer at ikaw po nakatuklas doon, hindi ba parang kriminal ka ng sarili mo lang yan? Na alam mo, maraming mga tao namamatay sa cancer araw-araw. At tatagoy mo akin lang ito. Hindi po pwede pag nagka-cancer ako. Sick na ako. Hello? Church? Hindi po natin po sasabihin, hindi ba wala na akong pakialam sa kanila. Basta ako, ligtas na ako. Alam ko, pag namatay ako, papunta na ako sa langit. Paano yung mga mahal mo sa buhay? Mahal mo ba talaga sila? Di ba ba? Concern ka ba talaga sa kanila? Nabahagihan mo na ba sila ng salita ng Panginoon? Nasabi mo na ba sa kanila ang mabuting balita na may lunad sa sakit na kasalanan? Na nagtutulot ang mamatay sa atin, hindi lang pisikal, kundi spiritual. Hanggang ngayon, iniingatan mo na yung salvation. Sa'yo lang ba yan talaga? Makasarili tawag sa ganun tao eh. Kaya po marami mga Kristiyano, sad to say, makasarili. Masakit tanggapin, pero yun po ang matutuhanan. Kasi hawak mo yung gamot. Hawak mo yung lunas. Hindi lang sa sakit na pisikal, kundi sa sakit na spiritual. Habang hawak mo yun, parang pinagmamasdan mo yung mga taong patungo sa kanilang pagkakbang sa araw-araw na kanilang mga buhay na patungo sa kapahamakan. At naroon ka lang, pinanonood mo sila. Sad to say, yun po yung nangyayari po sa atin. Tayo nagsasalita na tayo yung tunay na mga Kristiyano. Na tayo yung may hawak ng tunay na turo. Pero ilan na pong tao ang nasagip nyo sa tiyak na kamatayan. Para po yung nakikita mo nalulunod yung tao na yun. At ikaw ay spekto sa paglaman. At habang nalulunod siya at unti-unting nalulubog, pinanonood mo lang siya. Ayoko tinatamad ako. Hindi na nakipakakilala. Unti-unti. Namamatay. Ikaw, pinanonood mo lang. Pero may pwede kang gawin. Pero hindi mo ginagawa. Kontento ka lang. Kontento nakikinig. Pastor naman. Pag-worship, pag-midweek worship, pagka naman sir ko, present din ako. Pag Sunday, lalo na, Pero, ginagawa mo ba? Yung dapat makita po sa inyo. When you share it, sana po paglabas po natin dito, wag po tayo, sana wag kayong patahimikin ng Diyos. No, I'm sure. Sana hindi patulugin ng Diyos. Sana masabi sa inyo ng Diyos, maya, huy, mag-share ka. No? Sana
pagtulog mo, mapirme mong maalala na merong mga taong mamamatay habang ikaw ay kontento sa iyong buhay. Sabi po sa Mark chapter 16, verse 15 to 16, and he said to them, go into the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes in today will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Maliwanag po yun eh. Mapapahamak ang taong hindi mananampalataya at hindi makakaalam ng tunay na kalagayan nila. Sa chapter 20, verse 20, ang sabi po ay, Acts chapter 20, verse 20, sabi niya, hindi ako nangingimig magsabi sa inyo na anumang ikabubuti nyo sa aking pagtutulog pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay. Hindi nangingimig ang ating Panginoon, ang si Pablo. Sa chapter 3, verse 18, di ba? Sabi po doon, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Jesus is the way. Siya lang po yung daan patungo sa Ama. At pag hindi po natin in-share, sabi po maliwanag, they will be condemned. Mapapahamak. Be like the first century Christian. Alam niyo kung bakit po lumago ang iglesia? Dahil po sa mga unang Christian. Ang sabi po sa Acts chapter 5 verse 42. Acts chapter 5 verse 42. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Nag-house to house sila. Pinag-usapan po namin kahapon. Alam nyo, nagtataka ko sa maraming mga Kristiyano sa ngayon. Bakit nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ang galing natin mag-gaya? Madalas mo po narinig sa akin, I want to say it again. Di ba nung wala tayo sa Panginoon, ang galing natin mag-gaya? Kung tayo po ay manginginom, ang galing natin mag-gaya. No? Hindi ka na nagagalit yung asawa na painom na natin, okay lang sa atin. No, yung mga babae, ang gagaling din natin sa sa mga chismis, sa mga kwentuhan. Pero bakit nung tayo maging Kristiyano, natakot na tayo mag-gaya? Natakot na tayo ibuka yung ating mga bibig tungkol sa salita ng ating Panginoon. Hindi rin ba kayo nagtataka? Samantalang wala tayo sa Panginoon, okay lang. Ibuka po natin yung ating mga bibig. Hawak ninyo ang kasagutan sa problema ng mundo. Wala pong pilo. Hawak ninyo ang kasagutan sa problema ng Pilipinas. Hawak ninyo ang sagot sa kamatayan ng mga tao. Spiritually. Ano pong gagawin niyan? Aangkinin nila lang? Itatago nila lang? Pagmamasdan nila lang ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Pipintasan na lang natin yung mga taong mali ang mga ginagawa? Bakit? Wala naman tayong ginagawa. Ano karapatan ninyo kung hindi nyo sineshare yung lunas para sa mga sakit na ito? Anong karapatan nyo ito muna kung hindi naman kayo tumutulong i-share upang yung corruption sa maliit na antas ay may bahagi ninyo yung buhay ng ating Panginoon at matuto sila sa kanilang buhay.
Tapos magrereklamo tayo. Gawin natin yung pinagawa ng Panginoon. And I believe, yung Kristo na nasa inyo, ay ipahayag natin. Ituro natin yung mga nangyayari ko. Because Ezra made the Word of God his priority in his life, God made Ezra's life a priority. Dahil ginawa ni Ezra na prioridad ang salita ng Panginoon ng Diyos sa kanyang buhay, ginawa din ng Diyos na prioridad si Ezra sa kanyang Panginoon. Gusto po natin maranasan kung papaanong kumilos ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Be like Ezra. Prepare your heart to study the Word of God. Prepare your heart to obey the Word of God. Prepare your heart to teach the Word of God. Then, God will move sa iyong buhay. Sabi ko, everything you will do, God will bless it. Oh, glory, hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Sana po sa ating buhay ay may bigay natin na tulad po ni Ezra. The hand of God moved upon Ezra's life because he prepared his heart to study the Word of God. He prepared his heart to obey the Word of God. He prepared his heart to teach the Word of God. Kumusta po kayo sa umagang ito? Pito natin mga mata. Makipag-usap po tayo sa ating Panginoon sa umagang ito. Ibigay natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya ngayon, Lord, narito po ang aking buhay. At tulad po ni Ezra, tulungan niyo po ako ng aking puso, ang aking buong pagkatao ay ibigay ko sa iyo upang ako'y mag-aral ng iyong salita. Upang ang iyong mga salita ay aking sundin sa aking buhay. Upang ang iyong salita po, Panginoon, ay maituro ko sa mga taong wala pang tunay na katiyakan ng kanilang mga kaligtasan. Sige po, bibigyan ko po kayo ng talk to your God. Buksan po natin ang ating puso sa Kanya. We bless your name. Lord, narito po kami sa iyong harapan sa umagang ito. Binubuksan ang aming puso upang sa aming paglakad sa mga susunod na araw po, Panginoon, sa aming buhay. Makita mo po sa amin ang pagsunod po, Panginoon, na katulad po ni Ezra. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami kung paano namin susundin na iyong mga salita at makita ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, alisin yung takot. Alisin niyo po, Panginoon, yung pagkahiya. Alisin niyo po, Panginoon, sa amin yung mga alalahanin upang ang iyong salita ay may pahayag namin sa tao na mga nawawala, sa mga tao na mapapahamak dahil wala po silang katiyakan ng kaligtasan sa kanilang buhay. Lord, I pray, Lord, for the power of the Holy Spirit upang kami, Panginoon, ay tunay na kumilos, gumawa for your kingdom po, Panginoon. Patawarin niyo kami kung mga nagdaang taon sa aming buhay, naging complacent kami, Panginoon. Naging isang bagay na hindi namin may pahayag ng salita. Tunay, Diyos, tulungan niyo kami sa aming mga buhay na ito.
Patawarin niyo kami, Panginoon. At buhat ngayon, Lord, lalakad kami na ayon sa mga salita. At tunay, Ikaw, Diyos, ang mapalalagan sa aming buhay. Pinagkakatiwala po namin siya lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.